Isang umaga, nagising na lang si Glenda sa pagkakaingay ng mga kapitbahay. May mga nag-iiyakan, ngunit mas nangingibabaw ang mga nagsisigawan. Napabalikwas siya ng bangon, sumilip siya sa bintana, nabigla siya sa nakita. Ang mga tao ay kinakagat ang kapwa-tao. Nagkalat ang dugo. Kinusot-kusot ni Glenda ang mga mata. Nang masigurong totoo ang kanyang nakikita, ay agad niyang tinawagan ang boyfriend na si Rocky. Sinagot naman ni Rocky ang tawag. Ngunit sa mga sandaling yon ay nakikipagpambuno na rin siya sa isang zombie na nakapasok sa loob ng bahay nila. Pinag-ingat niya si Glenda at sinabing manatili sa loob ng silid dahil bigla na lang nagkaroon ng mga zombies. Takot si Glenda, hindi niya akalain na ang paborito niyang panoorin na zombie apocalypse ng mga movies ay mangyayari sa totoong buhay. Hindi siya handa sa ganong sitwasyon. Hindi niya malaman ang gagawin dahil nag-iisa lang siya sa apartment na yon. Ang mga magulang ay kakaalis lang patungong ibang bansa para sa isang business trip. Natatakot din siya para kay Rocky. Naubos na ang pamilya kaya nagpasya si Rocky na gumawa ng paraan para mapuntahan si Glenda. Sinabi naman ni Glenda sa cellphone na kailangan na niya lisanin ang apartment dahil ang mga zombies ay nakapasok na rin doon at nagtatago na lang siya sa ilalim ng mesa. Nagkasundo sila na pareho silang lalabas ng bahay at kahit anong mangyari ay dapat silang magkita sa parke kung saan sila madalas mamasyal. Ang parking tinutukoy nila ay tago kaya umaasa sila na hindi pa iyon nararating ng mga zombies na nagkalat sa daan. Pinaalalahanan ni Rocky si Glenda kung ano ang mga dapat pitbitin na panlaban sa mga zombies na posibleng umatake sa kanya. Binalutan din niya ng karton ang mga braso at binti habang siya ay nakasuot ng jacket at jogging pants. Ang huling katagang binitawan nila sa isa't isa bago sabay lumabas ng kani-kanilang bahay ay I love you. Ilang saglit pa at nakalabas na nga si Glenda. Nakipagpatintero siya sa mga zombies. Gamit ang mahabang itak ay natuto siyang manlaban dahil buhay niya ang nakataya. Ang ibang mga zombies na napatay niya ay kilala pa niya, kapitbahay, kaibigan, at yung isa ay yung ex niyang nanloko sa kanya. Nang mapatay niya ito ay sinabi niyang deserve nito ang maging zombie. Si Rocky naman gamit ang dalawang patalim sa magkabilang kamay ay nakipagsabayan din sa mga zombies. Kaliwat kanan din ang pakikipagtunggali niya. Nang makita niya ang kinaiinisang sip-sip na katrabaho na isa na ring zombie ay walang awa niya itong pinatumba. Yun daw ang bagay sa mga ilusyonadong akala mo ay tagapagmana ng kumpanya. Sina Glenda at Rocky, wala silang nasa isip nun kundi ang makarating sa kanilang tagpuan at mayakap ang isa't isa. Ngunit sa paglubog ng araw, si Rocky sa mga sandaling iyon ay nakarating na sa parke. Mabagal na naglalakad, paekis-ekis ang mga paa. Si Glenda man ay nakarating na rin sa parke, subalit ang kanyang mga mata ay nanlalabo na. Ang lalamunan ay nanunuyo at hindi na rin nakakakilala. Silang dalawa, tulad na kanilang napag-usapan, ay kapwa nakarating sa parke na kanilang tagpuan. Nagkasalubong sila, nagkaharap, nagkabungguan, ngunit hindi na nila nakikilala ang isa't isa. Kaya sa muling pagkakbang nila, kasabay ng paglubog ng araw, ay ang paglayo sa isa't isa, ang pagwawakas ng kanilang pag-ibig. Napabalikwas ng bangon si Glenda. Nang makarinig ng ingay sa labas ay agad hinagilap ang cellphone at idinayal ang numero ng nobyo. Sa kabilang linya, narinig niyang panay kalabugan kaya nag-alala siya ng husto. Pero ipinaliwanag sa kanya ni Rocky na may hinahabulang na daga ang pusa nila at natapik ang mga kaldero kaya't nagbagsakan. Nalaman nila sa isa't isa na pareho pala sila ng naging panaginip. Nagulat pa si Glenda nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at bumungad sa pintuan ang mama niya. Paalis pa lang pala ito at ang papa niya. Kanina pa raw siya kinakatok ay hindi siya magising-gising. Ani Glenda, nagising nga siya sa ingay ng mga kapitbahay. Sabi naman ng mama niya, kung alam lang niya na sa ingay pa lang ng mga kapitbahay siya magigising, sana ay kanina pa niya pinag-away-away ang mga chismosa nilang kapitbahay. Tinanong ni Glenda kung wala raw bang zombie. Pinato siya ng una ng mama niya sabay sabing, tigil-tigilan ang kakapanood ng mga zombie movie at nagmumukha na rin siyang zombie. Natulala si Glenda na mapagtantong ang nangyaring zombie apocalypse ay panaginip lang talaga.
Lingid kay Glenda, sa mga sandaling iyon ay natigilan si Rocky nang makarinig ng pagkakagulo sa labas ng bahay nila. Nang sumilip siya sa bintana, ay nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Ang mga zombie sa panaginip nila ni Glenda ay nagkatotoo na. Tatawagan sana niya ang nobya, ngunit nabitawan niya ang hawak na cellphone nang biglang bumulaga sa kanya ang isang zombie sa bintana. Sakto namang kaalis lang ng mga magulang ni Glenda at isasara na lang sana niya ang pinto nang bigla siyang matikilan. Nakita niya kasi na isang lalaki ang inatake ng isa pang lalaki. Kinagat ito sa leeg at agad sumirit ang dugo. Sa takot ay napasigaw si Glenda at nagmamadaling isinara ang pinto. Naging mabilis ang mga pangyayari. Matapos lang ang isang maghapon at isang magdamag ay naging zombie na ang halos lahat ng mga tao sa kanilang lugar. Labis na nabahala sina Glenda at Rocky. Kausap ang isa't isa sa cellphone ay nagkasundo silang magtagpo sa parke. Hindi na kasi sila ligtas sa kani-kanilang mga tahanan. Si Rocky ay nagtatago na lang sa ilalim ng mesa habang si Glenda ay nasa ilalim naman ng kama. Kailangan nilang makalabas. Katulad na nangyari sa kanilang panaginip, lumabas sila at pikit matang hinarap ang mga zombies. Nang makasalubong ang ex na isa ng zombie, galit na ibinuhos ni Glenda ang galit niya rito. Paano'y pinaglaruan lang nito dati ang damdamin niya. Si Rocky naman ay hindi rin pinalampas ang pagkakataon na mapatumba ang kasamahan niya sa trabahong kinaiinisan ng lahat dahil sa kaipalan, feeling tagapagmana ng kumpanya. Kaliwat ka ng mga zombies ang hinarap nila, halos mawala na sila ng pag-asa na makikita pa nila ang isa't isa. Pero kapwa ayaw nilang sumuko. Matapos ang makapigil hiningang pakikipagpatintero at pakikipagtaguan sa mga zombies, sa wakas ay narating din ni Glenda ang parke. Ngunit nagulat siya nang mapatingin sa nakatalikod na binata. Labis ang kaba sa dibdib niya dahil tila isa na rin itong zombie. Napaluhod at napaiyak na lang si Glenda. Nang mula sa likuran ay bigla niyang narinig ang tinig ni Rocky. Nagmamadali siyang itinayo nito at tinanong kung bakit siya nakaluhod at umiiyak. Ang luha ng takot ay napalitan ng tears of joy. Niyakap niya ng mahigpit ang nobyo at sinabing akala niya ay ito ang nakatalikod na lalaki na isa ng zombie. Kaparehas kasi ng damit niya at kabulto rin ang katawan niya. Natawa na lang si Rocky sa isipin na iyon pala ang magiging reaksyon ng nobya kung naging zombie na siya. Hinawakan ni Rocky ang kamay ni Glenda ng mahigpit at sinabing kailangan na rin nilang umalis sa lugar na yon dahil hindi na rin safe doon. Kailangan nila makahanap ng ligtas na lugar habang inaalam nila kung saan nagsimula ang zombie apocalypse na yon.